Kita niyo tong halaman na ito, hindi ito anahaw. Isa lang naman itong tropical plant na tinatawag sa scientific name niya na Licuala grandis. Kung mamaripatin niyo ang halaman na ito, kasing hawig sila ng anahaw. Pero hindi niyo ba alam na ang anahaw ay yung kanyang scientific name ay Saribus rotundifolius. Ito naman, yung scientific name nito ay Licuala grandis. So magkaiba sila ng species. Kung i-compare natin ang anahaw at itong Licuala grandis, ang mga anahaw ay national leaf of the Philippines. So native talaga sila sa Pilipinas. Pero itong ating mga Licuala grandis ay native to the Solomon Island and Vanuatu. Ngayon ay i-share ko sa inyo kung ano ang mga benefits ng ating mga Licuala grandis sa ating tahanan o maging sa ating mga garden. Ang mga benefits nito ay purifying houseplant, aesthetic, good for investment, dahil alam nyo ba itong mga plants na nga ganito ay pwede siyang pang landscape o pang benta dahil mabenta ito sa ating mga garden. And then pan landscaping din ang ating mga halaman ng mga Licuala grandis dahil ito po ay lumalaki. So pang outdoor talaga ang mga ganitong halaman. Pwede din po siya mga ka-jungle maging alternative bakod sa ating backyard kung wala pa kayong mga bakod dahil lumalaki ang mga ganitong mga Licuala grandis. And also, another benefits ng ating mga Licuala grandis kapag meron tayo nito ay pang air purifying plants ang ating mga Licuala grandis na naglalabas sila ng magandang oxygen sa ating kapaligiran. Alam nyo ba na may mga uses ang ating mga ganitong halaman? Unang-una, pwede itong maging food plate. Sa mga restaurant, ginagamit ito na alternative na plato para maging aesthetic ang inyong mga pagkain. At yung iba naman, ginagamit itong pang interior design sa ating mga events. So, pinapatuyo itong ating mga dahon ng Licuala grandis tapos dinidesign sa gilid ng pader. Kaya naman, maganda itong pang-design sa ating interior. And then, pwede din po siyang maging alternative na pamaypay. Siyempre, di ba, sobrang ganda. Pwede siyang pamaypay. Siyempre, itong ating mga Licuala grandis ay lumalaki. So, mga 21 meters ang kaya nitong ilaki ng ating mga Licuala grandis. So, dapat nakalagay siya sa bandang outdoor para mas lumaki at gumanda ang ating mga Licuala grandis. Ngayon naman, pag-usapan natin ang care tips o care guide ng paghahalaman ng ating mga Licuala grandis. When it comes to sunlight, gusto nila yung shaded muna kapag mga maliliit pa ang ating mga Licuala grandis. Huwag nyo munang ilagay sa mainit para hindi sila mabigla. Pag okay na, pwede mo na silang ilagay sa mainit dahil kayang-kaya nila i-tolerate. And then, sa pagdidilig naman nito, hindi naman sila masyadong dinidiligan kapag nasa outdoor. Pero pag nasa indoor, kailangan natin diligan ito dahil ito po ay mga palm o mga species na mga ruffle palm. Itong ating mga Licuala grandis, kahit hindi na kayo mag-fertilizer nito, ay tumutubo sila naturally. So, kahit hayaan nyo lang ito, basta dinidiligan sila at may sapat na araw para tumubo ang mga ating mga Licuala grandis. Hindi man ito native sa Pilipinas, pero ito ay cultivated. So, ugaliin na din natin na mapalaki, maparami ang mga ganitong halaman dahil maganda ito dito sa atin. At nakakapagbigay ito ng magandang hangin, nakakawala ito ng stress. So let's maintain and let's grow this plant here in the Philippines and also the native species here in the Philippines, mga ka-jungle. Kung may natutunan kayo in today's video, mga ka-jungle, I hope you like and share this video. At kung nag-enjoy kayo, huwag kalimutan i-comment mo naman na yes. And I will see you next episode because more plant, less stress.